Good morning, Ka Eli. Good morning po sa mga kasama natin ngayong umaga. Gaya ng sabi ni Ka Eli, isa pong espesyal na edisyon yung aming ibibigay sa inyo ngayong umaga. Andito po kami sa New York. Ayun. Ka Eli, andito tayo kasi naimbita tayo sa isang fundraising event. Apo. Ng ANGCOP. Ang ANGCOP ay isang organisasyon, isang foundation ng Couples for Christ na matagal ng partner siya ng opisina namin sa Angat Buhay. Nagbibigay siya sa amin ng tulong, mga medical mission sa Bohol, saka sa Camarines Sur. Pero ngayon, tutulungan niya yung isang ospital dun sa amin. Magbibigay siya ng mga medical equipment, ipapadala niya to sa ospital sa Camarines Sur, sa Calabanga, Camarines Sur, ngayong hapon. Ngayong hapon yung kanilang fundraising event. Pero minabuti natin na gawing mas espesyal pa yung ating pagpunta. At dito, naghanap tayo ng mga Pilipino. Pilipino na merong kwentong napaka-inspiring sa atin lahat. Kasi gusto nating i-feature sa ating programang Istorya ng Pag-asa. Okay, yung event mamaya sa West Orange, New Jersey. So, kalapit lang ito ng New York. Mga 1 hour away siya, Ka Eli. Okay. Pero alam natin na yung New York sa New Jersey, dalawa sa lugar dito sa Estados Unidos na napakaraming Pilipino. Kaya bago tayo pumunta, humingi tayo ng tulong sa mga Filipino leaders sa Filipino community dito na magrekomenda sa atin ng mga sino yung kilala nilang mga Pilipino-Pilipina dito na merong pwedeng i-feature sa Istorya ng Pag-asa. At yung kasama natin, ngayong umaga, ay pag binasa mo yung kanyang kwento, parang pwede nang isa pelikula. Pwede isa pelikula kasi talagang kakaiba yung kanyang pinagdaanan. Pero i-welcome muna natin siya. Okay, pero siguro maganda ipaalam natin sa ating mga listeners na yung Istorya ng Pag-asa, kasi may mga yung iba, sabi, naku, hindi naman ako yumaman eh. Hindi po. Ang talagang layunin po ng INP natin, yung talagang, yung magbibigay po ng inspirasyon, marami pong dinanas ng mga hirap, pagsubok, pero hindi mo kinakala maging mayaman, milyonaryo. Yung medyo kahit pa paano nakaahon po sa hirap. Kasi yung Ka Eli, yung gusto nating baguhin na parang kaisipan ng ating mga kababayan na masasabi lang na matagumpay kung mayaman. Yun. Yung sa atin, yung yaman, hindi lang yun sa pera, di ba? Pero yung yaman, paano mo nilampasan? Paano mo nilampasan yung napakatinding pagsubok na nalampasan mo yung buo ka pa din. Yes, saka mas malakas. Okay, kayo po na papakinggan mula dito sa New York at siyempre sa Armen DCXL Manila. Again din po sa impilan sa Armen Cebu, Armen Cagayan de Oro, Armen Davao at Armen Naga. So, ito po ang ating panoorin ngayon dito po sa ating INP. Yung bisita natin, Ka Eli, ngayong umaga, si Mona Cooker. Si Mona, sabi niya kanina, 18 years. Years na siya dito sa New York. Pero kanyang kwento, Ka Eli, medyo kakaiba. Kasi nung nasa Pilipinas siya, isa siyang labor leader. Isa siyang labor leader. Nagtatrabaho siya sa isang electronics company mo na, di ba? Electronics company sa Manila. Sa Manila, naging labor leader siya. Pero yung pagka-labor leader mo, talagang dinaanan mo din yung mga matitinding mga hinagpis ng isang labor leader. Nabasa ko nga, merong isang parang particular period ng may pinoprotesta kayo na nag-hunger strike ka. Totoo po yun. Ilang araw yun? Umabot po ako ng 13 araw ng hunger strike. Tapos, nag-pass out po ako. Kaya sunugod ako sa PGH. Wala akong pulso. So, buhay pa naman. Pero yun, mga anong taon yun? Nung nag-hunger strike po kami 1997 sa Temic Electronics po. Tapos yung pinaglalaban nyo nun, mga benepisyo, sweldo? Nagkaroon po ng deadlock sa CBA. Tapos, yun po, doon po nagsimula yung welga na walang katapusan. Tapos ilan kayo? Ilan kayo 1,300 po ang mga magagawa na nagwelga.
Pero yung nag-hunger strike, kasi hindi madali yung hunger strike. Hindi po. Ilan kayo nag-hunger strike noon? Siguro mga, natatanda ko, mga kulang-kulang 30 po kami. Marami din, no? Marami din po, pero unti-unti. Oo. yung pinakamahabang tumagal sa hunger strike, mga ilang araw kaya? Oh, ang tagal po. Mga, umabot na mahigit 20 days. Kasi yung 13 Puro days, sila naka-dextrose na. yung 13 days, sobrang haba na nun eh. Kaya po nagbaba ng ang Supreme Court ng hindi oras ng desisyon para kami pabalikin sa So, naging matagumpay. Naging matagumpay yung laban mo. Matagumpay po yung hunger strike, kaso alam niyo naman po ang mga kapitalista palaging mayroong paraan para yung pag-implement mo. Oo, implementation. Kahit may decision. Kahit panalo ka na, talo ka pa rin. Kaya nung nasa saligan ako, isa din ako labor lawyer. Yung batas kasi natin, kampi siya sa manggagawa eh. Pero ang problema, walang ngipin yung implementasyon. Kahit manalo ka sa kaso, yung patagalan sa implementasyon, talo ka pa din. Pero ito, ilang taon ka naging labor leader? Saka ano yung naging desisyon mo kung bakit pumunta ka dito sa Amerika? Nagsimula po akong maging shop steward ng union sa edad na 20. Oh, bata mo. Opo. Tapos hanggang sa, kasi 13 years in service po ako doon sa Temic. Hanggang sa, yun nga ako, dumating sa punto na, kasi marami pong problema nga ang mga workers sa loob ng kumpanya, hindi lang sa management, kundi mismo sa production. Tapos, noong pong hindi na ako makabalik sa trabaho, naghahanap ako ng trabaho, may nakukuha ako, pero ang contractualization po, noong pa man ay hindi talaga problema na talagang matindi. So, sabi ko, napagod na ako, nagtayo na ako ng karinderya doon sa harapan ng bahay ko. So, tapos biglang nagkaroon ng oportunidad na may nag-alok sa akin na, sige, trabaho dito. Oo, mag-babysitter ka. So, laban man ho sa kalooban ko kasi... So, ikaw kahit ano? Basta magkaroon lang ng trabaho? Kahit ano, pinasok ko pati ho yung pati pag-welding ng bisikleta sa kumpanya. Para lang kumita kasi may binubuhay po ako nanay na matanda na. Oo, kasi ang kwento mo, di ba? Ang tatay mo ay isang artist. Opo. Diba? Isang artist yung tatay mo na napakahusay na artist, pero yung problema, namatay siya ng maaga. Opo. Noong Commonwealth era, nagpipinta po siya ng mga banners sa mga tawag dito, sa mga movie houses. Oh! Tapos kahit nung may sakit na siya, nagpipinta pa rin po siya pag may pagkakataon. Tapos yun yung binuhay niya sa inyo? Yung pagpipinta? Hindi naman po, pero kumbaga kasi nga may sakit na tatay ko noon, tsaka talagang mahirap kami, as in mahirap. Wala ko talaga siyang bumili ng mga canvases. So, may mga part-time lang po, tsaka nanay ko. Ganun lang. Tapos nung nawala siya, ikaw na yung sumalo sa nanay mo? Opo, ganun. Ito, sabi mo, nakapunta ka dito dahil yung pagkakataon na makapagtrabaho bilang isang babysitter. Opo. Ano yung Pilipinong pamilya? Pilipinong pamilya po. Tapos, sinama ka nila dito? Sinama po ako. Pinitisyon po ako nung asawa na nagtatrabaho sa isang embassy. Oh. Tapos, dito ka na kaagad sa New York? Opo, ang bilis ng visa. Mabilis New Jersey po. New Jersey. Ako. Tapos, pagpunta mo dito, babysitter ka, magkano taon yun mo, Ana? Ano po, 2,000? 2,000. 9 months po ako sa kanila. Anong edad mo na nun? May edad na rin po, mga 36 yata ako, 37, mga ganun po. Tapos yung pagpunta mo bilang babysitter, kumusta yung karanasan? Hindi po maganda talaga yung karanasan ko. Kagaya din ng ibang mga OFWs na may abuso, kahit na Pilipino ang amo mo. So, 7 araw po ako nagtatrabaho doon na walang pahinga. At kumbaga, makakatiis naman po ako siguro kung maganda lang sana ang trato din ng amo. Yung pero babae. Pilipino na po yan, ha? Oo, Pilipino na. Pilipino. Tapos, sabi mo 9 months ka sa kanila. Opo. Pagkatapos ng 9 months, tumakas na po ako. Tumakas kayo? Hindi ko na kaya kasi talagang mahirap na siya. Tapos na tumakas kayo, saan kayo lumipat? Actually, meron po isang dating kasama ko sa Union na hindi ko naman siya kaibigan, kundi kasama ko lang sa Union noong araw.
Yun po ang hiningan ko ng tulong kasi wala naman po talaga akong kamag-anak dito sa New York. Sabi ko kung nung tumakas ako, tumakbo po ako ng New York. Tapos yun, tinawagan ko siya and Kinupkom ka naman. hinanap po niya ako ng maliit na tirahan sa New York, sa Upper Manhattan. Isa po itong walk-in closet, yung aking tinirahan doon ng 6 taon. Ganun ka. Kaliit. Kama lang Sama lang ang kasya. Nagtiis po talaga ako daw para makahanap buhay. Pero nung doon ka na nakatira, ano yung hanap buhay na nakuha mo? Kung ano-ano, pinapasok ko, nag-cleaning ako, nag-babysitting ako, nag-house manager po ako. Apply ka lang ng apply? Opo, problema kasi nun sa akin, yung mababaw po ang pasensya ko sa abuso, kaya palipat-lipat ako ng trabaho. Oo. Parang pag nakakaramdam ka ng pang-aabuso, hindi mo talaga hinahayaan na magpatuloy. Opo. Tapos ito, ganun yung mga naging trabaho mo, pero di ba namana mo yung talent ng tatay mo? Opo. Isa ka ding artist. Opo. Kailan ka nagsimulang maging artist dito sa New York? Noong pong parang sobra na yung pagsubok sa akin. Parang nawawalan na ako ng pag-asa. Hindi ko alam bakit bigla na lang bumili ako nitong mga pintura at nagsimula akong magpinta. Kumbaga pagmamahal din sa bayan, pagkaulila sa pamilya, yun na po. Migration is separation into our family, from our family. So, nagsimula pa ako magpinta, ewan ko po, biglang may nagandahan, sabi sa akin isang araw, Mona, baka pwede natin i-display yung pininta mo, isali natin sa exhibit. Ano yung Pilipino din? Opo, pero sa samahan ng mga kababaihan dito sa pero parang multicultural po. Tapos sinama yung trabaho mo sa exhibit? Opo, sinama. Tapos doon na siya nag-umpisa? Doon na po nagsimula, may mga imbitasyon na. Tapos ngayon, tuloy-tuloy yung pagpipinta? Opo, nagpipinta pa rin ako, pero mahal pa rin ako ng... Kasi para sa akin, pagpipinta hindi pagkita ng pera. Oo. Kasi passion po ito para expression po ng yung inner self. So, patuloy pa din yung trabaho mo habang nagpipinta? Opo, gano'n na lang. Kailan mo na-meet yung asawa mo? Na-meet ko po ang asawa ko 6 years ago lang. 6 years ago lang? Okay. 13 years na ako ditong undocumented. Bago nagkita po kami, sinuwi natin makapag-asawa. Dito sa New York? Opo. Tapos nung naging mag-asawa na kayo, dun pa na naayos yung papeles mo? Opo. Gusto mo sabihin, yung 13 years na yun, hindi maayos yung papel mo. Paano yun? Hindi ka naman nagkaroon ng problema? May mga problema kasi, alam nyo, naman babae. Pagka ikaw ay walang papel, nakikita po yan ng iba na i-take advantage. Oo. So, meron ako mga karanasan na sexual advance, ganyan. Alam mo na, babae tayo, hindi mo mawala yan. Kaya, ang hirap din, tsaka minsan mga amo, alam nila na wala akong papel. Talagang aabusuhin ka. Oo. Hindi ka makahanap ng maayos na maswerte natin trabaho kasi wala akong papel. Pero nung na-meet mo yung asawa mo at naging mag-asawa na kayo, nagpalit ba yung trabaho mo dahil mas maayos na yung papel mo? Hindi rin kasi parang naging komportable ako dito sa trabaho ko. Una-una, na-attach ako Gusto mo na yan? Oo, sa pamilya kasi ako nagpalaki ng panganay. Oo. So, nag-aalaga ka pa din ng... Opo, nag-aalaga pa rin ako kasi hindi ko talaga... Tsaka mas maganda sweldo kaysa magtrabaho ka sa ibang like sales lady or clerical work. Mas maganda ang trabaho. Sa bahay ka pa din nagtatrabaho? Sa bahay pa rin. May pamilya kang inaalagaan? Opo. Hanggang ngayon doon ka? Opo. Ilang taong ka na sa kanila? Bali, mahigit 10 taon. Matagal na. Kasi po, yung panganay ay 12 anyos na. Ikaw na nagpalaki? Ako po nagpalaki. Talaga? Ano yung Filipinong pamilya? Filipino-American po yung puti yung lalaki. Tapos masaya ka naman sa trabaho mo? Masaya po. At saka akin yung oras, nakakapagpinta rin ako kung gusto ko. Talaga? Minsan nakapag-illustrate din po ako ng children's book. Baka inspiration po rin sa akin at therapy rin po.
dahil sa mga abuso kong inabot ng mga nakaraang Tapos ngayon, kasi nabasa ko may mga exhibit kang sinasalihan, di ba? Opo. Yung patuloy pa din yun, kahit nagtatrabaho ka pa din sa bahay. Opo, pero ngayon, sa ngayon, medyo naglaylo muna ako kasi nga, medyo exhausted din. Oo, Dahil 40 nakakapagod. hours po ang week. Oo. maliit pa kasi yung bata. Oo. Pero inaay ko po na makapag-exhibit po rin ako, nakapag-fundraising in the future para po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ayun, ka Ellie, parang iniisip niya pa din kung paano makakatulong, di ba? Yung po yung London, nakapag-exhibit po ako noon na May fundraising kayo. nakabenta rin ng ilang mga artworks po, mga talag 13 pieces din yun. Ah, talaga? Pero yung ganun, paano mo nababalanse yung day job mo saka yung pagpipinta? Mahirap po. Talagang sumisingit na lang minsan Sinisingit sa na lang. pagpipinta. Tsaka pag may asawa ka, iba na ho din. O may inaasikaso ka na din, di ba? Domesticate. Nakaka-uwi pa ba kayo sa Pilipinas? Opo. Gaano po kadalas? Noong, bali 3 years ago, ako po Ayun, umuwi. Tapos huli. ngayon hindi na uli nagpaplano pa lang uli. May mga kapatid ka na naiwan sa Pilipinas? Wala na po. Wala akong kapatid eh. Solo. Oo, tapos patay na rin yung nanay ko. Nanay. Patay na ka. So wala ka na ding aalalahanin, no? Ayun. Opo. Pero dito, nabanggit nyo na talaga yung buhay sa Amerika, kapag walang dokumento, napakahirap po. Oh, mahirap talaga. So, sa ating mga kababayan ngayon na nakikinig na baka may mga gusto makipagsapalaran sa Amerika, lalo na sa ngayong sitwasyon, mahirap po talaga. Oo, mahirap talaga. Hindi ko po ipapayo sa mga kapwa ko Pilipino na mag-TNT dahil sa panahon ngayon po mas iba po ngayon ang sitwasyon dito sa Amerika. And lalo po pag lalaki ka, napakahirap sa trabaho. Bakit gano'n? Mas konti ba yung opportunities pag lalaki? Pag lalaki. Po, kasi ang babae, kasi Pwede sa bahay. Pwedeng, Tsaka bali dito, talagang parang status symbol yung sa Park Avenue magkaroon ka ng Pilipina worker or- tuwang sa bahay. domestic work. So marami kayong mga Pilipina na pareho din sa yung trabaho? Opo, mga professional sila sa Pilipinas. Meron po, mga doktor pa nga eh. Ah, talaga? Oo. Doktor sa atin, pagdating dito, nag-baby nurse ba? Pero ano naman, kumusta yung mga buhay ng mga kababayan natin na andito? Okay, ang alam ko, okay naman po yung iba. Okay naman sila. Kasi nga sa totoo lang, kumpara naman po sa sweldo Sa atin. dito, sa atin at sa Asia o sa Middle East, malayo talaga po. Pero talaga magtitiis ka rin dito. Opo. Kaya nabanggit natin naman kanina na yung hirap ng buhay kasi kadalasan po yung perception ng ating mga kababayan na sa Amerika at ng trabaho dahil pera. So kung buti, wala ako kahit mga Buti kababayan. walang Pero masyadong... kung manghihingi sa iba, di ba? Nagaling ka ng Amerika kung dapat yung obligasyon mo na magbigyan sa loob mo. Saka pa minsan, naririnig natin sa mga kababayan natin na OFW. Gusto naman sanang umuwi, meron namang pamasahin pang uwi, pero dahil walang pang uwi, hindi na lang uuwi. Oo, totoo yun po ang mali sa atin. Oo. Kasi sa totoo lang, lahat naman po nabibili na sa Pilipinas. Oo, totoo. Tsaka puro made in China rin naman po. So, yung iba, yun nga rin ang kinatatakot na pag umuwi sila, baka magalit ang mga iba dahil hindi na pasalubong. Ayun. So, mali po talagang mentality. Nakakaawa din, di ba? Kasi karamihan mo na sa mga tagapakinig namin ni Ka-Ellie, mga OFW, na yung tingin ko nga, sabi ko kina Ka-Ellie, parati namin silang kasama every Sunday. Sabi namin, ito siguro yung mga kababayan natin na nangungulila. Kaya naisipan namin na gawin ito. Every time na meron akong biyahe, magsasabay kami ng ganito. Lalo dun sa mga lugar na marami tayong mga kababayan. Halimbawa, punta ko ng London, nakaraang buwan, naghanap kami ng mga, kagaya mo, mga Pilipinang very inspiring yung mga kwento. Pero yung pinakasadya talaga, para pag narinig ng iba yung kwento mo, lalo na yung nagdadaan pa lang sa pinagdaanan mo na. Parang bigyan ng liwanag na matatapos din yan. Gagaan din.
At gaya sa'yo, ngayon ano na, matindi yung pinagdaanan mo pero nagagawa mo na yung gusto mong gawin. Kumikita ka ng maayos, nakahanap ka ng asawa dito, may kasama ka na, hindi ka na nag-iisa. Kaya yung pinakamahalaga talaga sa mga kwentong ganito, yun, parang sabihin lang sa mga kababayan natin na sige lang. Kasi kung ako nga, nakaya ko, ano pa kaya ikaw? Kaya yun din, yun yung ginagawa natin every Sunday. Parati kaming may fini-feature ni Ka Eli, pagkatapos sa dulo ng programa namin, parating may fini-feature na kagaya mo. Saka pag marami kang naipinta, kung sakasakali, makaugnayan ka sa Office of the Vice President. Diba? Yung makatulong, ipantulong natin sa ating mga kababayan na naghihirap din sa Pilipinas. Pakilala yung talent. Kasi ano din yung talent mo kasi pambihira din. Konti lang naman sa atin yung may ganyan. Lalo pa andito ka. Andito ka, yung pinagdaanan mo. Para maraming taon ng pakikibaka, di ba? Kala ko nga wala nang katapusan. Pero hindi po ba kayo aktibo rito sa mga Filipino community? Iba't ibang organization dito po sa New York? Dati po ako naging chairperson ng Domestic Workers Association ng Filipino. So, bali, 4 na taon po akong naging chair doon. So, meron pa ng ganun dito? Opo, meron. Yan, based in New York lang o sa buong Amerika? Ito po based New York and New Jersey po. Pagkakadikit dito, connected ka. Mga ilang members yun? Napakalaki po ng members na libo-libo. Lalo na siguro ngayon, pero matagal na po ako wala sa naging member din po ako ng feminist group ng Affirm. Affirm, alam ko yan. Yung Kininoch Oscar. Pero yung association ng mga domestic workers, yung naging pangulo ka, ano ba yung mga kadalasan na problema? Ang kadalasan pong problema ay yung abuso po ng mga employers sa mga manggagawa, kagaya ng mga hindi binabayaran na overtime, yung mga biglang nagang tatanggalin sa trabaho ng walang notice, yung mga ganun po. Pero pag ganyan, yung asosasyon nakakatulong. Nakakatulong po to kasi meron man din silang mga koneksyon ng mga organisasyon na gaya ng mga Lawyers Association po dito na nagbibigay ng libreng talaga. So yung pag may mga problema dito yung mga domestic workers, meron mga abogado na nakatulong. Meron talaga. Nag-volunteer sila. Kasi kung parang hindi ko matagal ka mayroong isang kaso dito ng domestic worker na nanalo. Nasa Jalio yun na malaki yung case na nakuha niya. Pero mabuti naman na meron palang ganun. Ngayon, sabi mo hindi ka na masyadong active. Pero marami bang mga asosasyon dito na other than that? Meron sa mga Pilipino din. Meron talaga. Yung iba po, kagaya ng mga bayan, meron po ganyan dito. Kumbaga, yung affiliation po, dinadala rin dito. Pero kadalasan po yung mga activity ng yung domestic helper na organization, mga kadalasan mga activity. Minsan, nag-conduct sila ng mga AD, educate po kung yung know your rights training, mga ganyan. Kung undocumented ka, ano dapat mong gawin. Marami pa ba? Marami pa dito mga Pilipino undocumented. Napakarami. Pero hindi naman ako kasi dati yung mga napabalita dito sa Amerika, kapwa Pilipino yung nagsusumbong. Hindi po ganun. Sa New York yata, hindi. Sa New York, at least nagkakaisa po yung mga Medyo protected po dito ang undocumented. Kasi yung pong government policy ako, hindi po pwede yung basta ako magre-report. May mga nagkakaisa ba yung mga Pilipina dito sa New York? Yung masaklap, maraming mga grupo-grupo, pero hindi naman sila nagkakaisa. Minsan nag-ano rin sila, nagsisilaan din. Kaya lang nakakalungkot. Pero yung ating consulate dito, okay naman po ang inyong yung tulong nila sa ating mga migrant workers or... Okay naman po, pero hindi ko actually
masyadong alam ang activity ng mga sa consulate eh. So, kasi nandito ako sa mga grupo-grupo. So, Pero maswerte din siya ka, Eddie, kasi yung consulate andito. May Lapit lang. Oo. Kasi, halimbawa yung kapatid ko nasa Florida, nung namatay ang uncle ko dito sa New York na siya yung nag-asikaso, hindi niya pwede asikasuhin yung Florida eh. Kailangan talaga andito siya. Kasi ang opisina andito. Kaya maswerte din yung mga kababayan natin na may mga consulate na malapit. okay naman ang consulate dito. Bukas sila sa lahat. Kasi, yung kahit sa mga media, open sila. Pero ito, kahit hindi ka na-active dun sa Filipino Association, regularly ba, parang meron pa rin kayong pagkakataon na magkita-kita? Opo, kasi maliit lang komunidad ng mga Pilipino dito. Hindi hindi maiiwasan na magkita-kit sa mga conference. Saan mo bang mga lugar dito sa New York yung madalas na puntahan ng mga Pilipino? Kung doon ako simbahan. Philippine, parang tambayan ko pag medyo... Simbahan. Ako po simbahan. Doon ako simbahan kasi yung mga Catholic Church, o iba kahit kahit yung mga non-Catholic, talagang ang kwento, nagkikita-kita simbahan. Opo. Okay, so bago tayo magtapos sa ating interview, ano po ang inyong may papayo sa ating mga listeners, yung mga, alam niyo sa Pilipinas, kadalasan po kapag iba po yung taas po ng tingin nila sa Amerika, talagang pag pumunta sa Amerika, gaganda agad ang buhay, matik ko kagad eh. Di ba? Pero base po sa inyong kwento ay talagang... Hindi naman ganun kadali. Oo, hirap po talaga. At swerte yan din po siguro. Oo, totoo yun. Sige po, ano po ang inyong may papayo, mensahe sa ating mga listeners na nakikinig po nationwide? Maipapayo ko po sa mga kababayan ko kung may plano kayo mag-abroad. Dito sa Amerika, hindi po madaling mag-migrate, lalo na po kung mawawalan kayo ng papel, lalo po sa panahon ngayon. Mag-isipan niyo mabuti at hindi ko to i-encourage na gawin niyo kasi talagang sa dami ng naaabuso na domestic worker, sa dami hindi na kaya rin ng gobyerno na matulungan lahat, mabigyan ng protection lahat. Yun po ang sasabi. At kung doon po sa mga OFW, kung meron po kayong mga abilidad, yun po ang ating pagyamanin. Kung po tayo po ay may mga talent, huwag po tayo matakot na gawin o i-practice dahil maaaring nandito po ang ating pag-asa rin na ma-elevate na kahit paano yung ating posisyon sa buhay, kahit tayo ay mula sa hirap o hindi tayo nakapag-aral ng mataas na pinag-aralan. Okay, salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat sa inspirasyon. At yung sa amin, pakumusta na lang kami ni Kaeli sa mga kababayan natin na andito. Okay, so maraming salamat po. At sa ating mga listeners, mamaya po sa ating ikalawang bahagi, meron pa tayong mga kasama dito po sa Istorya ng Pag-asa. Napakagandang istorya din. At ito po isang abogado rin. Talagang matutuwa ko kayo rin sa kanyang kwento at talagang may pagmamalaki niyo ang isang Pilipino. Okay, yun po isa pagbalik ng Bizar Vision Levy. At ngayon, sa ating ikalawang bahagi ay, napaka-inspiring po. Actually, naging sikat siya sa Pilipinas. Naging sikat siya sa Pilipinas kasi uso sa Pilipinas yung mga Pilipinong abogado na kumukuha ng New York State Bar exams. Pero ito, baliktad. Abogado na siya dito sa New York, pero umuwi siya sa Pilipinas para kumuha ng Philippine Bar. Yes, na parang first kayatang ganun, na naging abogado muna dito, tapos kumuha ng Philippine Bar. Pero i-welcome muna natin siya. And batang-bata yung ating bisita ngayong umaga, si Attorney Nenet Aporo. Yun. Hello po. Magandang umaga sa iyo, Attorney Nenet. Gaya na sabi ko, sikat na sikat ka sa atin. Kasi nung lumabas yung bar exam results, talagang napabalita sa lahat na dyan yung kwento mo. Yung kwento ng isang abogado sa New York na umuwi sa Pilipinas para mag-Philippine Bar. At ito, ano yung nag-drive sa'yo? Bakit mo naisipan na meron ka na ditong trabaho pero nag-bar exams ka sa atin? Siguro na-inspire din po ako ng parents ko. Yung daddy ko po, dati po siyang police sa Tondo.
Pero retired na po siya ngayon. Tapos yung mommy ko po, OFW sa Saudi po. Yeah, she was a nurse din po there. And then, yun po, si daddy kasi pangarap niya talaga is law. Kaso hindi nila kaya before. Nagpa-part-time na siya security guard para makatapos siya ng criminology. So, ngayon, pag may nagja-jogging sila sa village, ganyan, nag-uusap yung mga neighbors. Siyempre, may mga law degrees. Yung mga yun, gano'n, siya wala. So, sabi niya, anak, sana kung may law degree din ako, may intindihan ko yung kwentuhan, ganyan. At saka pangarap din po talaga niya yun. So, ako na-inspire ako kasi nakikita ko rin siya na nag-enforce ng law. So, sabi ko, I wanna be in the same field as my dad. Pero yun, pangarap yun ng dad mo. Pero was it something na inimpose niya sa'yo? No. Talaga ikaw lang? Opo. Ikaw yung decision na, oo. Pero ito, nag-aral ka hanggang college, di ba? Nag-aral ka sa Maynila. Opo. In fact, yung natapos mong course sa college, parang diplomatic. Opo, consular and diplomatic affairs po. Yung pag-take mo ba nun? Sa De La Salle, Benilde ka, di ba? Opo. Yung pag-take mo nun, yung talaga ba nasa isipan na maglo-lawyer ka? Yung parang, yung long-term plan mo para maging diplomat? Actually, nung time na yun, hindi ko po talaga sigurado kung gusto kong maging lawyer. Kasi parang may dream din po ako na gusto kong maging ambassador, na yung sa mga refugees, ganyan, yung mga Filipinos po abroad, to take care of them. Tapos nakausap ko si Ambassador Manalo. Sabi niya, walang mawawala kung gusto mong mag-law and then mag-diplomat ka after. Pero ngayon, parang nagustuhan ko na yung litigation, yung trial work. So, feeling ko ito na po talaga yung field na gusto ko mag-stay. Kasi ito, pag-graduate mo sa La Salle, nag-decide ka pumunta sa Amerika. Nag-decide ka pumunta sa Amerika at dito ka kumuha ng iyong law degree. Opo. Paano yung decision-making process? Paano mo naisipan na punta dito? Paano mo napili yung paaralan mo? Tapos, hindi ba naging mahirap para sa isang Pilipino na mag-law school dito? Sobrang hirap po kasi kahit sabihin nila na walang racial discrimination, parang may certain percentage ng race na pwedeng makapasok sa isang law school. Like 95% Caucasian, 3% Hispanic, 2% Asian. So, ako lang yung Filipino dun sa Hofstra University. And then, nag-apply po ako sa several universities, pero sa Hofstra po ako nakakuha ng pinakamalaking scholarship. So, yun na po yung kinuha ko. Dito yun sa New York? Opo, sa Long Island po. Tapos, nung law school dito, pareho din ba sa atin na 4 years? 3 years lang po. 3 years lang. Kasi kaya 4 years sa Philippines, yung 4th year is purong review subjects lang po. Tapos dito, after 3 years, mag-graduate ka na from law school. Tapos saka ka mag-review for the bar. Opo, 2 months lang po yung review sa bar and then bar exam na po. Oo. Tapos, ito, medyo uso to sa atin. Parang ina-assume na lalo na yung mga graduates from Manila schools. Opo. Parang isa sa mga bucket list nila, makapasa ng New York bar, di ba? Bakit to ganito? Bakit pinaka-aasam yung makapasa sa New York bar? Kasi arguably, yung New York bar and California bar ang 2 hardest bars in the United States. Tapos sabi nila, well, it's true din naman po na yung New York, they have the most sophisticated laws. Kasi it's like the financial district of the world. So kung mapag-aralan mo talaga yung batas ng state law ng New York and common law, parang medyo advanced yung knowledge mo of law. And it's really sophisticated na pwede mo rin siyang i-apply sa country mo. Kaya maraming international students din po na nagtitake po ng New York bar. Yun yung isa kong itatanong. Una, halimbawa dito sa Amerika, iba kasi siya sa atin di ba? Parang sa Pilipinas, pag nag-law school ka, halimbawa ako, nag-law school ako sa Naga, pwede ako mag-practice anywhere kasi pareho yung lahat na batas. Pero dito kasi may state laws, di ba? May federal laws, may state laws. Paano yun? Pag nakapasa ka ba, sabihin natin, pag nakapasa ka, sabihin mo sa Massachusetts, pwede ka bang mag-practice out of state? Ano yung usapan dito? Pwede ka po mag-practice if you take the bar on a different state. So, kailangan pa rin po na accreditation. Yung batch namin na July 2016, binago nila yung bar. So, parang it's one of the hardest bar din in history kasi nga, first time na maging multi-state.
Before Okay. kasi uniform. So yung multi-state na yun, if you reach a certain score, kung sa New York, ito yung score nila which is really high. Sa ibang state, if it's lower score, yung state lang na lang yung ititake mo. Hindi ka na ulit Okay. mag-take ng bar. Okay. So, parang it's multi-state, na applicable siya sa lahat ng state, pero merong gauge na score. Okay. Um, pag na-reach mo yung parang threshold, okay ka na. Pwede ka mag-practice anywhere. Pero you need a separate state law exam. Okay. So, ang daming parts po kasi dito merong multi-state na kukunin mo, merong state law. Yung state law exams is not considered a bar exam anymore. No po, it's not. Yung mga law Pero pa rin na it's lang. part of the bar admission. Kahit yung ethics exam namin, it's called NPRE, which is thrice a year. Sobrang, feeling ko mas mahirap pa siya sa bar. Yun, one of the tests din para ma-admit po kayo sa bar. Marami pong steps Sabihin, talaga. hiwala yung ethics exam. Opo. So it's like 3 separate exams that you need to take. Pero ano ba yun? Kaya siya hiwalay kasi talagang grabe yung importance na binibigay nila sa ethics. I feel like kasi parang very special yung area ng ethics. And it's something that everybody should really know by heart. So yun po. Kasi ikaw nag-bar exam ka, ako nag-bar exam din ako. Di ba yung ethics sa atin, parang is the most minor of the 8. Okay. Yeah, it's the most minor of the 8 na meron kang 8 subjects na ita-take in 4 Sundays. Opo. Pero pinaka hindi inaaral yung ethics. Dito pala hindi ganun. Opo, dito talagang may, you have to watch the videos, meron kayong reviewers, you have books. And it's really hard kasi I know a lot of smart people na it took them 3 takes para lang makapasa sa NPRE. So it's really hard. And sa atin, sa Philippines nga po, it's just one exam. Oo. And then dahil nga latter part na siya nung bar exam, parang we're running out of time to study it anymore. Kasi alam mo pa, Ellie, yun yung pinaka-konting percentage, yung legal ethics. Tapos yun yung exam na itatake mo. Na ang kakabit niya kasi, ano yun 4th Sunday na hapon. Okay. Ang umaga nun, yun yung pinakamabigat, yung remedial law. Kaya yung parang lahat na oras, inaral mo sa remedial law, yung ethics hindi mo inaral. Tapos eto yung ethics, yun yung tinitake mo na yung banda nagtutugtugan na sa labas. Kasi excited na Maingay na sa labas na malagay. So parang, ano ba? Tatapusin ko ba ba? Lalabas na ako. Oo. Pero nakakatuwa. Ngayon ko lang yan narinig Opo. Nakakatuwa na ganun ka-importante para sa mga abogado dito na bigyan ng same importance yung ethics. Pero ito, di ba nakapasa ka ng New York Bar in 2016? Opo. Nung nakapasa ka, nag-practice ka na, di ba? Nag-practice Yung po, na, right after the bar ng July 2016, I left for the Philippines. Oh. Kasi start na ng semester sa UP ng August 2016. pero yung kinuha mo sa UP, yung review. Opo. So, I took all the 4th year subjects. Pero paano yun? Na kung kinuha mo yung mga review classes, pero hindi ka naman nag-take nung first hanggang 3rd year, was it difficult? Opo, it was. Pero, I was relieved kasi before, you have to start over. Yung before yung NBAC resolution na 1 year na lang po yung ititake, you have to meron go back from ganun. scratch. Opo. Hindi ko alam Meron yun. nag-attempt before Oo. graduate siya ng Columbia and then he went to Ateneo. Pero, kwento ng mga iba kong friends, parang, something happened. So, hindi siya natuloy. Parang gano'n. So, ikaw pa lang yung natutuloy na gano'n? Opo. Ikaw pa lang yung nakaka-take advantage ng NBank? Hindi ako yung nag-ano ng kaso, pero... Pero paano mo yung ginawa? Halimbawa, example, ako I would presume na yung mga family laws dito sa US, medyo iba sa family law sa atin. Halimbawa, on marriage. Di ba? On marriage. Sobrang iba. Opo. Sobrang iba nung rules natin on marriage compared dito sa Pilipinas. Paano mo natawid yung review na hindi mo naman kinuha yung basic subject? Talaga pong Habol ka? Opo. Yung mga casebook nila ng first year to 3rd year, yun yung binasa ko talaga. Yung talagang from grade 1, parang gano'n. Nag-start ako from yung Tolentino, yung mga gano'n. Oh my God. Sabi ko, kasi I need to start nga from the very basic. Kasi sila, alam na nila yung basic concept ng reserva troncal or yung mga civil law principles. Ako, first time ko na marinig yun. And then they talk about cases na hindi ko din alam. So I was like, I need to start from the very basic. So yun po, doon ako nag-start. And then, nung latter part na po before the bar, nagre-reviewers na po ako.
Ayun. Ang hirap nun sa parang hindi ko siya ma-imagine. 9 year. Pero, One year. pero nabanggit talaga, na-interview namin yung tita mo, talagang simula bata, parang scholar ka lagi. Opo. Talaga mahilig ka na mag-aral. Nag-aaral. Opo, kasi yung mommy ko din po, parang lagi niya rin akong natutukan talaga. Siya yung parang first teacher ko, lagi niya ako nag-retire na rin po siya as OFW. Kasi 4 po kami magkakapatid. Ikaw na yung bunso. Opo, so parang matutukan po kami. Ayun po. Siya gumagawa ng mga reviewer ko. Ayun po. Tapos yung pag-decide na dito mag-bar exam, kaninong decision yan? Ay, dito mag-law school, I mean. Ako po, kasi sabi nila, if you can make it down here, you can make it anywhere in the world. So, sabi ko, it's an adventure that I wanna try. Hindi naman kumontra yung magulang mo. At first si Daddy, sabi niya, hindi kasi pangarap ko dito ka talaga sa Pilipinas, mag-aabogado ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, Daddy, parang you have to, let me make my choice. Tapos sabi niya, sige, hindi kita supportan pag magpunta ko siya. Sabi ko, sige Daddy, kakayarin ko. Pero hindi, sinuportahan pa rin ako ng parents ko. Dito may mga competition daw kayo dito sa New York. Opo, sumasali pa ako sa Bismuth, yung commercial arbitration competition po sa Europe. Oo, kasi nabasa ko na parang nung andito ka, nagtrabaho ka sa isang law office. Opo. Oo. Tapos yung parang pinaka-specialization, commercial law. Opo, commercial and general litigation po. Tapos may mga personal injury po and tort law. So sa umaga I work and then at night po I take classes. So dito, kadalasan ma'am na kapag dito, lawyer na, babalik sa Pilipinas pag talagang sobrang yaman na or wala na. Pero dito nung gusto mo maging Nag-umpisa pa lang. Umpisa pa lang, gusto mo maging PAW lawyer. Opo. So, bakit mo naisipan na gano'n? Kasi feeling ko life is short. What if I die tomorrow? And then, no, seriously. Yeah. And then wala akong nagawa for my country. And my dad will always say na, anak yung pera, like, it will always be there. Parang magtinda ka lang ng something and then there's always a way to earn money. Pero yung to make a public service, hindi mo yung nabibili ng pera. And yun nga, for me, life is short. So if I die tomorrow, anong nagawa ko for my country? Ngayon na bumalik ka dito after passing the Philippine bar, yung tinitingnan mo, talagang babalik ka sa Pilipinas. Doon ka magpa-practice. I miss home. Kasi bihira yan, di ba? Bihira yung nagkaroon na ng opportunity dito, nag-work na sa isang law office dito, tapos mag-decide na babalik, at tinitingnan ba, Pao? Opo. Pero yun, kinikwento ko sa'yo kanina, nagaling ako sa Pao. Pag ang gusto mo talaga litigation, there's nothing like it. Dahil wala kang choice eh. Talagang bibigyan ka ng sobrang daming kaso na wala, parang on your own. Opo. Wala sa Pao ka, Ellie, wala kang mga junior associates eh. Ikaw lang talaga. Ikaw lang. Kaya parang one-man show ka. Opo. Na ikaw yung gagawa from start to finish. Kaya ano talaga to? Yun, good decision, pero siguro yun, dun nagsisimula yung inspirasyon. Opo. So makakadagdag siya sa parang lalong gumanda yung image ng PAW kasi sa mga nakaraan, yung perception na sobrang dami ang hawak na kaso. Yung iba, pag mayroon sila hinawakan, hindi, aminin mo na para tapos kagad. Yung mga ganun talaga. Pero ano talaga yan, Nenet? Kasi nung pumasok ako sa dami ng kaso. Parang meron siyang impression na tsatsagaan mo lang yung PAW kasi wala kang pambayan. Pero kung meron ka lang choice, hindi ka pupunta sa PAW kasi hindi nag-aaral yung mga abogado. Ganun yung perception sa atin. Na hindi naman yung lahat, pero dahil merong mga honest na PAW lawyers sa atin. Dahil merong mga ganun na mga kasama, nakakasira sa image. Kaya yung, alibawa sa amin, kinikwenta ko to ka Ellie, first day ko, bago kong pasa. Wala akong court experience. First day ko, binigay sa akin 8 folder ng kaso. Na, sige na, punta ka na doon. Sabi nung head namin, ano gagawin ko? Marunong ka na niyan, punta ka. Hindi ko na-meet yung kliyente. Pero parang dahil sa dami, yung parang nananamb na din minsan yung abogado sa trabaho. Na, yung sa amin nun, ang karamihan sa kliyente mo, karamihan sa kliyente mo,
nakakulong. Eh, yung mga nakakulong, hindi naman yung pinapayagan lumabas ng jail para ma-meet yung abogado nila. So, ang dami, kakausapin ng Pau lawyer yung kliyente niya. On the day of the trial, mag-uusap silang sandali, mga 2 minutes siguro outside the courtroom, tapos okay na yun. Yung sa akin, But that's unconstitutional. kaya nga, yun yung isa. Because you need access to representation. Pero yun, ang Pilipinas, So, may mga programs naman and constant trainings for the lawyers. Actually, nasa sa'yo. Alam ba ako, nung time ko, every Saturday, the whole day, nasa jail ako. Okay. At yun yung client's day ko. Na yung lahat na may nakaschedule for next week. Lahat ko ngayon, i-interview, i-prepare, etc. etc. Pero marami kasi hindi ganoon. So, parang to my mind, kailangan yung mga abogadong pareho mo na yung passion, parang hindi ka tinitingnan na statistic. Yeah. Pero yung tingin talaga sa'yo, tao na kailangan ipaglaban. Yung una, yung pangalawa din, meron ding iba na biniblame yung mga lawyers kasi alam na may kasalanan yung kliyente, tapos dinidefend pa din. So, ito challenge na i-explain mo na hindi sa dinidefend mo na ginagawa mo yung guilty maging innocente. Pero sinisiguro mo lang na despite the fact na guilty siya, protected pa din yung rights. Ano talaga? Kaya sana good luck na yun. Pero ano bang mga kasong gusto mo? Parang pinapangarap mo na mahawak ang kaso. Ano ba maging Pau lawyer ka? Kasi dito nga, commercial law. Pero kung magpapaw ka, konti talaga yung commercial law cases. Dito talagang doon maasa talaga. Yung talagang wala, yun lang pwedeng serbisyo ng Pau. Yung mga mahihirap talaga na walang pambayad sa abogado. Yung experience ko noon, siguro mga 70% mga criminal cases. May mga 30% na civil. Pero ano talaga, mas criminal talaga siya. Pero I think kahit iba naman yung field ng commercial, it's still general litigation. So I think yung methodology, yung strategy, you can still apply it in criminal cases. And then yun, syempre as a lawyer, we always have the responsibility po to know all the areas of practice naman po, diba, that our clients need. Sa pag-uwi mo ba sa Pilipinas, when you were reviewing for the Philippine Bar, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na para maka-observe, makakita, parang how cases are defended in court? I did not take the OLA, yung Office of Legal Aid, kasi parang full na rin yung units ko. But I did work in DOJ before. So, nabasa ko nga sa... so yun, I worked under the Chief State Prosecutor po, si Miguel Gudio. And then, I did a lot of investigation reports din po. So I'm familiar with the stages of the trial sa Philippines. Gaano mo katagal yung ginawa? Oh, it's just for a few months po. Talaga? Like mga 4 to 5 months. Pero kumusta yung experience? Nagustuhan mo ba siya? I observed a lot that I think need working on. There's still a lot of room po for improvement. And I think kulang lang tayo sa programs talaga. Yung constant training sa mga lawyers. I feel like yung mga CLE, is it CLE? MCLE. Okay, sa MCLE sa Philippines, I feel like hindi yun enough for government employees. I think they need more. They need the boost all the time. Kasi nga yun, parang nananumb na sila na it's just a process, it's just a ritual that we need to do. Like, no, it should be different. So, kailangan may ganong constant programs. Meron parang emotional and mental side of the law that, you know, they need. Yun yung problema sa atin pag sobrang dami mo hina-handle. Sa dami kasi ng kaso. Yeah. Okay, para po sa ating mga listeners na nakikinig yan at member din po siya ma'am ng Iglesia ni Cristo at choir member ka, diba? Sa New York. Nakontakti kita. Sa Beacon po yan. Yeah. Okay, so ano mapapayo mo sa ating mga listeners, lalo na po yung mga may mga pangarap na gustong maging abogado o mag-aral sa Amerika, lalo na din po sa New York. Yung hirap, kasi talagang kumbaga sa kasabihan mo, magsusunod ka ng kilay din eh. Hindi talaga siya talaga. So, ano may ipapayo mo sa kanila? Yung mga estudyante sa Pilipinas, iba naman talaga. Hindi naman galing sa mayamang pamilya, pero may mga pangarap.
Ayun po, syempre, advice ko lang, be prepared for the hard work. Hindi siya talaga, oh, gusto ko maging lawyer, it's so fancy. It's not just about the fanciness. Dapat nandun yung drive mo and yung passion mo. And there are a lot of scholarships na pwede nyo pong applyan kung kulang yung financial aid nyo. And then you can also do part-time work. Marami din pong law firms na nag-offer po for mga students ng paid internships that you can do. And there are a lot of ways po. And you can always reach out to me if you need advice. Hindi pinakamalaga. Opo. At ano yung meron ka bang timeline na gustong masunod? Opo. Meron ka bang target na by this time dapat nasa Pilipinas na ako? Siguro like in 3 to 5 years, pag hasang-hasa na ako sa trial work dito, then I wanna go back to the Philippines and see how I can apply yung ganong methodology sa atin. I mean, the culture is different, the tradition is different, but I feel like the strategy and methodology to win a case, I think that's something that we can Introduce. apply. Yeah. Opo. Ayun, ka Ellie. Ito siguro ipopromote natin kung kailan ipapalabas para yung mga lawyers or aspiring lawyers mapanood din interview na to kasi I think marami yung ganun na pangarap pero hindi lang alam how to do it. Pero yung kabutihan nito na tingin ko pinaka nagbibigay ng value sa lahat yung kagustuhan mong bumalik. Okay, so talagang napakagandang kwento po ito. Sana ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners nationwide na hindi kinakailang talagang mayaman na gusto mong maging abogado sa abroad. So talagang sipag. At talagang, siyempre kailangan talino rin. Pero yung talino nakukuha rin mo sa sagayan. Mas mahalaga yung disiplina sa katawan. Disiplina sa katawan. Yung talino kailangan, kasi kung matalino, kung wala kang mga tiyaga, di ba? Wala rin. Okay, salamat. Maraming salamat, attorney. Okay, thank you. Maraming salamat. Okay. So mga kumayan, sumayin nyo ang isa na namang lisyon ng Vision Revy dito po sa RMN at salamat po sa ating mga nakinig, sumubaybay at ma'am, baka meron kang pahabol na mensahe sa ating mga listeners. Ano lang ka, Ellie, tingin ko mahalaga yung dalawang interviews natin today. Magkaiba yung kwento. Pero pareho siya kwento ng pagtsatsaga. Pareho kwento ng determinasyon. Kaya siguro yun yung pinaka-lesson sa lahat. Ang iba kasi parang tinitingnan na swerte. Hindi eh. Parang parating ikaw yung gagawa ng swerte mo. Gaya kay Attorney Nenet, hindi naman madali yung nag-graduate ka sa Pilipinas, punta ka dito, on a scholarship, nagtsaga, natapos. Pero ang pinakamahalaga, nakamtan mo yung pangarap mo pero gusto mo mag-give back. Yes, apo. Tingin ko yun eh. Nasana yung ibang mga successful din, naiisip yung ano ba yung saysay na ginagawa ko kung hindi ako makakatulong sa iba.